Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa Mall of Asia. Marami pa mga bagong projects ang ginagawa dito sa MOA Complex. Tara, samahan nyo ko. Una nating i-update ang pinakamalaki at pinakamalawak na convention center dito sa ating bansa, ang SM Excite. Dito lang yan itinayo sa harap ng mall malapit sa Globe. Mabilis na nga ang progress dito sa bagong SM Excite, ang pinakamalaking convention center ng SM. Ang ibig sabihin ng SM Excite ay SMX Center for International Trade and Exhibitions. Tingnan nyo guys gaano yan kalawak mula dito hanggang doon sa dulo. I-compare natin dito sa Mall of Asia Arena na malawak na. Tapos na pala ang paglalagay ng roof. Ito naman yung walkway dito sa kabilang dulo. $1.7 billion pala ang budget ng SM sa proyektong ito. Inaasahan naman na matatapos ito sa first quarter ng susunod na taon, year 2027. Gaano nga ba kalawak itong bagong SM Excite kapag natapos na? Magkakaroon dito ng 18,000 square meters ng leasable space. May 5 exhibition halls na kasya ang 803 na mga booth. Magkakaroon din ng 4 na meeting room, 2 VIP lounge at kasya dito up to 18,000 to 20,000 guests. Naalala nyo pa ba dati nung hindi pa isinara yung kalsada dito sa harap ng MOA? Dito tumatawid ang napakarami mga tao, kaya naman naglagay na sila ng elevated walkway. Sa ngayon dito na sa taas dumadaan ang lahat ng mga papasok at palabas ng MOA.
Ngayon lang ulit ako nakapunta dito sa harap ng mall. Ganito na pala. Inayos na yung walkway. Bago na yung mga tiles. Nandito pa rin yung fountain sa harap. Ito naman yung ikalawang elevated walkway sa kabilang side ng mall. Punta tayo dito sa likod, tingnan natin yung isa pang project na ginagawa dito, ang bagong 6 Ecom Center. Wow, eto na pala ang bilis ng progress. Eto na ngayon ang 6 Ecom, ang pinakabagong premium office tower. Mataas pa rin ang demand ng mga office space dito sa Mall of Asia Complex. Kaya naman patuloy pa rin ang pagtatayo dito ng mga office building. Darling, on the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. Dito naman sa likod ng mall, finally nagbukas na nga ang Museo de Galion o Galion Museum. After all this time, this is Matagal nang natapos yung building na ito, pero ngayon lang binuksan after ng ilang years. change your energy. Yeah, you switch things up. Dito pala yung entrance sa ground floor ng mall. Was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Ito na nga ang pinakabagong atraksyon dito sa loob ng Mall of Asia. Be with dynamite till we hit a red light. May entrance din pala dito sa second floor. All that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought Pabago-bago yung panahon natin, sobrang init tapos kinabukasan sobrang ulan naman. Kahit na mainit ang daming tao dito sa North Sky Garden. Naging popular na talaga ito na pasyalan na tambayan. this is it for us. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. Isa pang mega project ng SM, silipin natin. Ito na nga ang latest na progress sa bagong reclamation project dito sa likod ng MOA Seaside. This is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. After all this time, this is it for us. Sobrang lawak na ng naitambak na lupa at buhangin dito. Pero ayan, makikita nyo naman, malawak pa rin yung tatambakan pa.
Yan ay magiging bagong city na tatayuan na naman ng mga building. Dito naman sa kabila, yan ang Pasay Harbor City. Sa tingin ko tapos na ang pagtatambak ng lupa at buhangin dyan. Tingnan nyo, sobrang lawak na. ...265 hectares ang lawak ng Pasay Harbor City, 350 hectares naman ang SM Prime Reclamation. Magkakaroon dyan ng water channel na magiging boundary ng dalawang reclamation project, pero magtatayo ng mga tulay na patawid sa magkabilang side. Dito naman mula sa seaside magtatayo ng dalawang tulay magkabilaan yan, at sa gitna naman isang pedestrian walkway mula dito sa mall diretso na papunta dyan sa bagong island. Alam niyo tong KG na yan, hindi na natapos ang construction. Halos isang taon na. Gaano ba kaganda yung cafe na yan? May mga sunset bench dito sa likod kaso nga sobrang init kaya wala mo nang nakaupo. Kung mapapansin nyo, hindi isinagad yung itinambak na lupa at buhangin. Ayon naman yan sa utos ng DENR. Dapat magkaroon ng water channel para may flow pa rin yung dagat. Paano makatawid mula dito papunta dyan? Sabi ko kanina, magtatayo ng 3 tulay. Ayan, kita pala natin dito yung Galleon Museum. Dito naman tayo sa kabila sa South Sky Garden. Marami din ang tao dito kahit na mainit. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Naging popular na rin na pasyalan na itong South Sky Garden, pati na dyan sa taas na mas malawak na Sky Plaza. Guess you were biding your time to go. Ano masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Hit a red light, then I see the signs.